Meron tayong tip of the day ngayon. Isang karera na sa tingin ko ay mahirap lalo na kung isa lamang ang gusto natin kunin para makatipid sa rota ng winner take all. Gagamitin ko ang pace analyzer para ma-analyze ang race 5 para maging guide natin ang video ito kung paano gagamitin ang pace analyzer na pinapublish ng Horse Racing Philippines tuwing araw ng karera. Kaya tayo na, samahan nyo ako sa pace analysis ng race 5. Ano ba ang pace analyzer? Pinapakita ng pace analyzer ang pinakamagandang takbo ng kabayo base sa kanyang huling 6 na takbo o yung kanyang best time. So pag in-arrange natin yan dito, makikita nyo si Cerveza yung may best time. Pero ang methodology kasi ng Horse Racing Philippines ay base sa pace, kung paano tatakbuhin yung karera, kung sino-sino ang mga mauuna, tatagal o abutan ba, o tsaka iba pang factors tulad ng recent form o yung kondisyon ng kabayo. Para sa pace analysis, kailangan alam natin yung posibleng mga mauna tsaka yung nasa likuran. Kaya pag na-receive nyo yung pace analyzer, hindi yan naka-arrange sa usual na nakasanayan nyo na arrange by post position. Kaya naka-arrange yan pagka na-receive nyo by running style. Nakikita nyo dyan yung front runner, stalker, tsaka closer. Kung may X, stayer, yung galing sa likuran. Since best time, end to end, from start to finish kasi yan yung time. Yung nakikita nyo na nakuha dun sa 6 na takbo, hindi pwedeng pagbasihan kasi yung best time lang. Kailangan alam din natin yung kondisyon o yung form ng kabayo. Kaya tinanggal ko yung aire, ginawa kong form. Makikita nyo ang measurement. Si part-time lover ang may best form dito sa mga tatakbo ngayon. Ngayon, balik tayo dun sa pag-analyze nung karera para kukuha tayo ng dalawang picks natin ngayon. So, mauuna yung runway 10 tsaka yung Cerveza. Makikita nyo kasi parehong front runner. Hindi na natin nako-consider yung batang after 7 dahil yung kanyang field strength. So may field strength tayo, yung lakas nung nilabanan niya. So tingin natin yan dyan base sa data. Ito yung pwedeng nasa harapan. Maaring maglutsahan pa nga. Pero si Cerveza kasi may dalang sustain. Kaya pwede niyang matalo sa duel yung runway 10. Kaya lang may coupled entry yung runway 10 kasi yung part-time lover na bagamat mas maganda yung sustain nung Cerveza, mataas yung kanyang field strength. So, dahil mas mataas yung nilabanan niya, aabutan niya talaga yan. Kaya ang first pick ko yung part-time lover. Ngayon, dahil may lutsahan dun sa dalawa, kukuha ako ng Merimate. Kasi maubusan din yan. Ito ano lang naman to. Dito, base na to sa magiging experience nyo sa paggamit nito. Kung later on masasanay na kayo kung aabutan ba o hindi. Sa tingin ko aabutan. Kasi unang-una mababa yung field strength ng Cerveza.
mas mataas yung field strength nung back page. Kaya ito yung second pick ko, yung numero 6.